Siyempre, importante po yung pagkain ng spiritual. Siyempre, sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Sabi na bago po likhain ng ating mundo, naroon na po ang kanyang mga salita na buhay katulad natin. Buhay ng spiritual at palakasan po ng disciple of Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung iba po natatakot po sa born again, yung Christian. So, ibig sabihin ng Christian at saka born again, ikaw po ay nakikipag-relasyon sa ating Panginoon. Dapat po mga kapatid, hindi mo yun dapat pinuputol. Kasi pag pinutol mo po yun, pagdating ng araw ay pagsisisihan mo po yun ang ating pagpuputol sa ating Panginoon. Dapat po ngayon pa lang, matakot na po tayo sa ating Panginoon. Sa paghuhukom po tayo matakot, langit at impyerno po ang ating patutunguhan. Hindi po ba? Kaya po siyempre, tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Ramon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy Lord's Day! Maligayang araw ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pumili ng araw ng linggo. Ang pumili ng araw ng linggo ay ang Diyos. Itinalaga niya ito pang tayo ay magpasalamat sa pamamagitan ng ating pagsamba. Hindi tayo narito para manghingi, mag-request. Hindi, narito tayo. Magpasalamat tayo. Una, ano yung pagkasalamat natin? Huwag natin sabihin, wala man ako natanggap na ayuda eh. Ang mahalaga dito mga kapatid, humihinga ka. Nakikita mo yung pamilya mo buo. Binibigyan ka ng mahabang buhay ng Panginoon. Ako nga, salamat ang umabot ako sa 70. Kasi sabi ng Bible, ang buhay ng tao, 70, pag malakas, 80. Diba? Kailan lang, yung kaibigan ko namatay dyan, binurol. Matanda ako doon ng 6 na taon. Sabi ko sa nanay niya, sana ako nang sunod. Sabi ko, sorry Lord, pinangungunahan kita. At muli, sa mga oras na ito, samahan niyo po ako na tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. Bago magsimula ang sanlibutan, kayo ang siyang may akita ng lahat ng ito. Maging ang aming buhay, maging ang paghulma mo sa amin, Panginoon. Bagamat kami ay puti, lupa, alabot, wala kaming halaga sa harapan mo. Subalit, nilalang mo kami na napaka-espesyal. Ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong larawan, ang layunin mo, Panginoon, upang kayo ay aming maitaas. Kayo ang aming maparangalan. Kayo ang aming masamba sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat maging sa kalusugan namin. Naririto man kami, nakikisipatiya sa iyo, Panginoon. Nagagawa namin ito, hindi dahil sa sarili naming lakas. Kayo ang siyang nagbibigay ng pagnanasa na kayo ay aming masamba. Kayo ay aming mapasalamatan. Isaga ng aming Panginoon, at tumuli pa nga kami pumunta sa bahay panalangin. Subalit, pagbangon pa lang namin kanina, tinuturo na ninyo sa amin, Panginoon, na kayo ang aming unang paglingkuran. Kayo ang unang masasalamatan namin. Wala naman kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo, kundi ang bukang bibig namin, Panginoon, lagi ang pagpapasalamat. Maraming salamat sa mga nagdaan na isang linggo muli at narito kami, nilang kami, upang kami ay magkakatipon-tipon, pinagsama mo, upang kami ay magpalakasan, upang ang aming kaluluwa ay makatanggap muli ng iyong pagkain para sa aming kaluluwa.
na ito naman po ang aming kapanatagan. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Salituloy po kami nangunguna at inuutusan man kayo, Panginoon. Ang dalangin namin, turuan mo po ang aming puso. Pagkat ang aming puso, sabi ni Propeta Jeremiah, likas na sinungaling at mandaraya. Kung paano mo po tinuruan ang puso ni Haring David, kahit siya'y malapit sa puso mo, tinuruan mo pa rin siya, Panginoon, na tulad namin tao, hindi ka nakaligtas sa kasalanan. Maging ang iyong mga dalawang alagad, binuksan mo rin ang kanilang puso, pinuli mo, tinuruan mo, hanggang sa sila'y sumunod sa kalooban mo hanggang sa kamatayan. Kamatayan, hindi ka sa karamdaman, kundi kamatayan dahil pinagtanggol ang mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon. Yun po ang ninanais ng aming puso. Mangyari po ang kalooban mo na sa gayon habang kami nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, may pagpatuloy namin ang kaloob na ipinagkaloob mo sa amin. Kung ano man po ang kaloob, magamit namin ito, Panginoon. Ang layunin upang kayo ay aming maitaas, kayo ang aming maparangalan, kayo ang aming masamba. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating mensahe ngayon, mga kapatid, ito ay love story. Habang nakikinig kayo sa mensahe, unawain nyo nawa, namnamin nyo, abuti ko maaaring maaabot na inyong isip. Kung kayo mga magulang, kapwa ko magulang, kapwa ko mga kapatid sa pananampalataya. Kung meron kayong anak, lalo't dalaga, binata, pwede nyo bang atasan, anak, kung mag-aasawa ka? Kung babae ang iyong anak, hindi mo sabihin, anak, mag-asawa ka ng istambay o babaero. Meron bang ganun magulang? O kung ang anak ninyo, babae, sabihin nyo, anak, kung lalaki, mag-asawa ka ng bayaring babae. Yung marami nang naging asawa, gagawin nyo kaya yun, lalo sa binata ang inyong anak, o kung dalaga ang inyong anak, sabihin nyo, mag-asawa ka ng meron ng karanasan. Itong mensahe na ito, kaugnay ito sa ating mga mananampalataya. Hayaan nyo, nabasahin natin. Makinig, mabuti. Sino mang may aklat, may banal na kasulatan, sundan niyo po ako. Ang ating Kristo ay matatagpuan sa aklat ng Hosea, Kabanatang 3, talatang 1, isimulan natin hanggang sa dulo. Hosea, ano ang iba? Propeta Hosea, minor prophet. Natagpuan niyo na po. Hosea, siya na po, wala tayong pulpito. At mapagkatsagaan natin dahil kalooban ito ng Panginoon. Kung wala pong mga Biblia, masundan pakinggan niyo po. At sinabing muli ng Panginoon sa akin, sabi ni Propeta Hosea, humayo ka uli, isipin mo ang isang babae na minamahal na kanyang asawa. Bagamat isang mangangalim niya, kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ibig sabihin ng Diyos, small, Diyos-Diyosan.
At gusto ang mga tinapay na may pasas. Sa gayoy, binili ko siya sa halagang 15 siklong bilang. Isang omer na sibada at ng isang takal na alak. At sinabi sa kanya, dapat kang manatiling sa akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging kaibigan ko sa iyo. Sapagkat ang mga anak ng Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari at walang prinsipe. Walang alay, walang aliki, walang ipon o serapim. Pagkatapos, ang mga anak ni Israel ay manunumbalik at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari. Darating silang may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Ang ganda na lang po tayo. Yung siya binasa natin, di ba sabi ko nga, kung kayo magulang, utusan niyo ba ang inyong anak na lalaki at binata na mag-asawa na may karanasan? O ang inyong anak na babae na dalaga magsabi, mag-asawa ka nang may karanasan na. Pero ang Diyos, inutusan si Jose. Doon sa chapter 3, sinabi na mag-asawa kang muli. Ibig sabihin, pag sinabi uli, may karanasan si Hosea. Kung papasin natin, para makuha natin ang sister, balikan natin ang chapter 1. Kasi sabi ng chapter 3, mag-asawa kang uli. Sinabi uli, pangalawa, o pangatlo, o more. Sabi ng chapter 1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Hosea, sinabi ng Panginoon kay Hosea, humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya tumayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Siblaim at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan ng Israel, sapagkat ilang sandali na lang aking parurusahan ang sambahayan ni Jero dahil sa dugo ni Israel, at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel. Sa araw na iyon, aking babaliin ang pusod ng Israel sa libis ng Israel. Siya'y muling naglihi at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ruhamah, ibig sabihin, sapagkat hindi na ako nahahabag sa sambahayan ni Israel at ni patatawarin sila. Ngunit ako'y maaawa sa sambahayan ni Juda at iligtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos. Hindi ko sila iligtas sa pamamagitan ng buto o sa pamamagitan ng taba o sa pamamagitan ng digmaan o sa pamamagitan ng kabayo o sa pamamagitan ng mga nabal. Ibig sabihin, makinig mabuti at makikita natin mga ilalarawan natin. Ibig sabihin, mga kapatid, nag-asawa muli si Hosea. Alam niyo, bakit nag-asawa ulit si Hosea? Sa panahon nila kasi, kumbaga sabi ng Panginoon, mag-asawa ka ng bayaring babae. Sabi na bibinta ng kanya. Hindi ba sabihin, Pastor, pwede ba tayo mag-asawa tayong mga Kristiyano na mga
na paglipasan ng panahon na pagsawa ng ibang asawa o naghalo-halo na yung mga pawis. Hindi nang ibig sabihin, makinig kayo maigi. Ito ay sinasabi ko na may kinalaman sa ating panahon ng pagsawa. Ang ating paksa o tema ay pangangagat natin na the unchangeable covenant with the true believer. Sa Tagalog, ang hindi nagbabagong tipan ng Diyos doon sa mga totoong mananampalataya. Totoo ibig sabihin pastor ka hindi totoo mananampalataya. Yes. Ipapakilala ang mga tupa, pero totoo kambing. Makikita mo, nakikisalamuha sila sa church. Akala mo tupa, hindi pala kambing. Ngayon, sa ating bansa, pag sinabing laganap ang nagbibinta ng alin, may mga bansang ang daling umunlad umaman. Bakit? Dahil nasa kabila nito, prostitution. Partikular, ang bansang Malaysia. Ang China. Ang China, bakit napakabilis yung munlad? Marami kasi sa kanila, nasabi, ng Diyos siya, talamak ang kahalayan, talamak ang pintahan ng pananggalian. Nalala ko ang Soviet, sumakarapin sa Soviet, pagula po. Bakit maunlad ang Soviet pagula po? Kabila ang ilaw, di ba? Pero lahat sa Soviet, nandun lahat ang mga dayuhan na nagbibinta ng mga alin. Ganon kaunlad ang isang bansa na sinasabi ng ating Diyos na sila ay nahumaling nga sa kalayan, nahumaling sa tinapay na may pasok, at tumalikod na sa tunay na Diyos. Ang tinutukoy dito ni Hosea na sinasabi ng Diyos ay ang bansa ng Israel. Pero sa ngayon, hindi po ito ang Israel, kundi ang tinutukoy na kalayan yung mga tao hindi sumasampalataya sa Diyos. Ulitin ko ang paksa natin, ito ay naka-agree. Ang walang pagbabago, the unchangeable covenant of God to the true believer, ang hindi nagpapabutikpan ng Diyos sa mga totoong mananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, siya magkasawa ka ulit. Sabi ng Diyos, pinay mo yung bayarin ng babae. Kaya, kumisyon, ganun sinabi ng Panginoon. Ito bawal na sa atin, ikapitong utos o kang mga nandun niya. Sabi ko nga sa inyo lang story, mayroon itong kahulitan at mamaya, mamamangha. So ganun po ang ginawa ni Hosea. Ang pangalan ng babae ay Gomer. Ang Gomer na ito, walang kasiyahan sa isang lalaki. Lagi siyang lumilihis, lagi siyang sumasalisi at naghahanap ng ibang lalaki. Ganon ang ginagawa ni Gomer. Ibang lalaki ang kanyang hinahanap. At ang bago ko makalimutan, ang puntos ko, ibibigay sa inyo ay 4. Pagtitiis, pagtsatsaga, pagpatakumbaba, hindi sa lahat ang pag-ibig. 4 na po. Ganon ang ginagawa ni Gomer. Bagamat si Hosea ay tapat. Una, pinagtatagaan niya si Gomer. Na gano'n ang kanyang ginagawa. Sabi ko kanina sa introduction ko, tinatanggap pa rin ni Hosea si Gomer sa kabila na ibang-iba ng pawis
ang kumakapat kay Gomer. Ibang lalaki ang sa kanya'y nakikipag-liit. Yun ang sinasabi ng pagtsatsaga ni Jose. Ang ginagawa ni Gomer, pupunta sa pamilihan at naghahanap doon ng makakasipin na yun. Dumating sa punto na sa pagtitiis ni Hosea, ibininta niya si Gomer sa pamilihan. Ganun sa lumang tipan, kapag ayaw na sa'yo ng bumili sa'yo, ibibinta ka sa pamilihan. At ang sino mang mayroong pagnanasa at gusto na bumili sa'yo, bibili ka. Hindi para no? Kawain ka? Hindi. Gagawin kang alipin. Baga sa Tagalog na, gagawin kang alila. Gagawin kang mustatsa. Masarap ka pakinggan ang katulong. Sambahan yan. Ganon ang kultura sa lumang tipan. Alam niyo po, hindi rin natiis ni Hosea. Ang sabi ng ating Bible, basahin natin sa verse 4. Pinuntahan niya si Gomer. Binili niya ulit. Okay kayo ha, binili niya. Basahin natin ang verse 4. Ng Hosea 3. One. Ito, sana pala, chapter 1, verse 2. Sa gayo'y binili ko siya, talagang 15 siklong pilak. Isang omer na sibala, ng isang pakal na alak. Yun ang kanilang pagbili. Nalala ko po si Jesucristo nung ipagkanulo siya ni Judas, 30 pirasong pilak. Diba? Kay Homer, kay Hosea, binili siya ng isang takal na alak at isang Homer na sibasa. Kay Kristo, pinagkanulo, pinagpalit ni Judas si Jesus sa 30 pirasong pila. Binili niya sa kabila na ginagawa sa kanya ni Homer. Binili niya pa rin. Yun na sinasabi na nagtitiis siya, nagkagaga. Nang binili niya, sinabi niya sa chapter 3, verse 3, sinabi sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. Bakit? Hindi siya. Nasabi ni Propeta Hosea, dapat manatili ka sa akin ng maraming araw dahil binili kita. Maako din kayong bisyo. Alam niyo mga kapatid, sino ang Gomer na ito? Alam niyo po kung sino ang Gomer nito? Ikaw, ako. Tayong lahat, tayo ang larawan ni Gomer. Patuloy na nagtataga sa atin ng Panginoon, nagtitiis. Sa kabila na nangangaroon niya tayo, pinagpapalit natin yung araw ng linggo. Sabihin natin, Brad, kailangan ko eh. Ano sabi ng Diyos? Pinili kita. Alam niyo po anong binili sa atin ng Panginoon? Sabi niyo siya, binili kita ng isang siklong. Isang takal na alak at isang siklong sibaga. Si Hosea po, naglalarawan kay Kristo. At ang nabuto sa kanya ay ang kanyang ama. Nabili tayo ni. Patuloy tayong nagkakasala, patuloy tayong nalumilihis. Patuloy tayong lumalayo sa Panginoon.
Alam niyo yung binili sa atin ng Panginoong Kristo? Alam niyo yung binili sa atin ng Panginoon, hindi sila. Hindi ginto. Ang binili sa atin ng Panginoong Kristo, mismo yung kanyang dugo. Ang layunin para manatili tayo sa Kanya. Katiwilan kasi natin, nagtitiis ang Panginoon, nagsasaga, tayo naman, nangangano niya tayo pag-araw ng Sabat. Nasaan si brother? Ay pumasok. Nasaan si nanay? Ang totoo, naglalabada araw ng linggo. Marami sabi ng Panginoon, binili kita, manatili ka sa maraming araw sa akin at ganoon din ako sa iyo. Ginagawa natin, pili tayo lumalayo sa Panginoon. At pinagpapalit natin yung araw ng Sabat, katwira natin kailangan brother. Diba? Hindi nyo ba natatandaan sinabi ng Panginoon sa Matthew 5? Huwag kayong magulihangan. Huwag kayong mabalisa. Sabi ng Hebreo 13:5, sa anong paraan, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan. Napakabuti ng Panginoon, nagsasaga, nagtitisa sa atin. Bakit? Iniibig tayo ng Diyos, pinili tayo eh. Hindi niya tayo bibili, hindi niya tayo iniibig. Dahil mahal ka ng Panginoon, sabi ng Hebreo, sa anong paraan, mga kapatid, di ko pa yung iiwan, di ko pa yung ipapala. Dahil pag aari ka ng Panginoon, madalas sabi ko nga nung misay ko, ano ang tangi nating kapanatagan sa buhay at kamatayan? Sa mga wala sa Panginoon, kahit anong yaw-yaw natin dito, hikayatin sila, danulat sila sa Panginoon, panatag sila pag marami silang pera. Marami silang paupahan, marami silang negosyo, doon sila panatag. Nakapagtapos ang aking mga anak sa kolehiyo, doon kami panatag. Mali! Tayo mga Kristiyano, ano ang tangi natin kapanatagan? Ang sagot, hindi ko pag-aari ang aking sarili. Ang aking kaluluwa, katawan ay pag-aari ng Diyos. Bakit? Pinili niya tayo ng mahalagang dugo. Dahil pag-aari tayo ni Jesus, sabi ng John chapter 10, Ama, ang lahat ng ibinigay mo sa akin, iniingatan ko sila, hindi sila maaagaw. Hindi naman sa ating sama. Tingnan nyo? Bakit? Pag-aari tayo eh. Diba kayo kung may pag-aari kayo, langga naman yan, noon yung hiniram ng kapitbahay mo. Hindi mo pwede sabihin mo, pag-aari mo, kunin ko na yung langga na. Hindi mo pwede sabihin na lang yun, mamaya na. Sabihin mo na, uy, ako may-ari yan. Diba? Ang Panginoong Diyos, particular sa Jesus, binili niya tayo ng mahalagang dugo, kaya pag-aari tayo. Ang ating kapanatagan ng ating kaluluwa, katawan, pag-aari ng Diyos. Madalas sinasabi ng ating pastor, gusto ba natin ng buhay na walang buhay? Mangyayari yun, bakit? Pag-aari tayo. Yung mga tao walang pagnanasa na makiisa sa gawain ng Panginoon, hindi sila pag-aari ng Diyos. Kasi kung pag-aari sila, ang kapanatagan nila dapat dito. Hindi yung mga bagay na sa sanlibutan. Ay sabi ng Biblia sa Marcos, di ko lang matandaan, sabi ni Marcos, apostol, maangkin mo man ang lahat ng ari-arian ng sanlibutan, kung ang kaluluwa mo naman ang mapapahama. Kahit gaano pa tayo kayaman, pasalamat na lang tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng kakuntintuhan, na nakukuntinto tayo sa ganito.
na hindi tayo nababagot. Ako, ano kung tagal, wala mong pakinabang. Hindi. Iba yung isip. Iba yung inilagay sa atin ng Panginoon. Narito tayo, nakukonsinto tayo dahil alam ng Diyos, kailangan natin ang kanyang salita. Yun ang ating kalakasan eh. Yung salita ng Panginoon eh. Dahil pag-aari niya tayo, binili niya tayo. Mga kapatid, huwag tayong magamihan. Nakatitiyak tayo na pag-aari tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo uliwan. Nalala ko yung kaibigan ko dyan na habang binubuhon. Sabi ko sa kanyang magulang, na rin ang tawag unay. Wala man ako may bigay na financial. Wala akong trabaho. Isang paraan na lang may bibigay. Gusto kong sa uling lamay makapangalan. Hindi para sa patay. Kundi sa mga nakikinig na mga inabot na huling panahon. Sabi ng nanay, nakatawag ako. Hanggang ngayon hindi ako pinatawag. Balitaan ko, pinadasalan niya lang. Sabi ko, okay lang. Tapos ako, pero wala akong magagawa. Ulitin ko mga kapatid. Hindi nagbabago ang tipan sa ating ng Panginoon. Katulad ni Gomer, pili pa rin siya ni Hosea sa halagang ganun. Tayo, pili tayo. Sa kapila na nagpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pinagtatagaan pa rin niya tayo. Pinagtitiisang pa rin niya tayo sa kabila na sinasabi natin na matigasan ang natin. Tandaan natin ang ating Panginoon, hindi siya katulad ng tao. Na ang tao kapag matigas ang ulo, susundan. Hindi sinabi ng Panginoon, ay naku, bahala kang sa buhay mo, tigas ang ulo mo. Hindi ganun. Pinagtiisang tayo ng Panginoon. Pinagtagaan tayo. Sa kabila na nakakagawa tayo ng mamunting kasalanan, hindi tayo sinusumbatan ng Diyos. Mga kapatid, alalahanin natin. Sabi ng ating pastor kanina, ito yung pagkakataon na habang may naglilingkod. Pag sumakita natin, pagtsagaan natin, pagtisa natin kung paano tayo pinagtisa ng Panginoon. Kung paano tayo pinagtsagaan sa kabila ng damakbak, nakatigasan ang ulo natin, hindi natin narinig sa banal na kasulatan na sinumbatan tayo ng Diyos sa matigas ang ulo natin. Wala man sa ating malambot ang ulo eh. Di ba? Sabi ng Roman, hindi siya walang matuwid eh. Wala kahit isa. Ngayon, kaya tayo inaring matuwid ng Diyos. Alang-alang sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kabayaran kaya inaaring tayong matuwid. Ibig sabihin, pagiging matuwid natin, awa lang. Hindi tayo matuwid, taga ng atin. Kung tayo man ay akala ng mga tao matuwid, nakapagbibigay tayo. Hindi ang Panginoon, ginagamit ka lang. Nakasangkapan. Awa lang. Kapatid, awa lang. Awa lang talaga. Kaya nga, kaligtasan natin by grace, by covenant of grace. Hindi nagbabago ang tipa ng Diyos sa atin. Subali, sabi ko nga, sa pagtatapos ko sa hapon ito, tayo lang ang nagbabago, lumilihis tayo. Pag hinahanap tayo, Pastor, kung saan kaya ito? Ikaw si Gomer, na tinatakasan mo si Hosea. Naghahanap ka ng ibang lalaki. Nawa, napakaisima ng mensahe, pero tinitiyak ko sa inyo. Basahin niyo ang Biblia, unawain niyo
Ang goal dito, ikaw, tayo nakatuloy na lumilihis sa puso ng Diyos. Sabi ng Panginoon, gusto ko, manatili ka sa maraming araw at gayon din ako sa iyo. Kapag ginawa mo yun, sabi ni Brother Jerry, hindi imposible ang lahat ng pangangailangan niya. Diba? E kung di ka na nanatili, hindi ka na nanatili na maraming araw. Kahit anong hilin mo sa Panginoon. Magalang pa ang pagkakagawa. Kaya maraming salamat po. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Magbigay ng ikasampung bahagi para sa ating Panginoon. Ang 90% ay para sa atin. Siyempre, tatawagin po natin brother na si Brother Phil. Yo, ano ba nakalagay sa tama na yun? Ay, ready to eat food. Ayuda. Gusto mo bigyan ng ayuda? Tatawa ako. Ay, ulitin. Yan na to. So yan. Salamat, Isle. Salamat sa sa ilaw. Kailangan ko ng ilaw, hindi mahinga ako. Sabi ng Panginoon, nagbigay ng ikasampung bahagi. So, sa tayo, kay Pablo, sa ikalawang Korinto, makikita sa 9, mababasa sa 6. Sabi ganoon, tandaan ninyo ito, ang naghasik ng konti ay mag-aani ng kaunti, at naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay